Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang pinakamalalim na sugat ay hindi mula sa kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo? Sinasabi nila, ang pera raw ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ngunit paano kung ang mismong pag-ibig na inaakala mong dalisay ay isa lamang palang tulay patungo sa kasakiman? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Luningning. Masarap ba, mahal ko? Ang malambing na tanong ni Bantugan ay tila musika sa pandinig ni Luningning. Ngumiti siya mula sa kabilang dulo ng kanilang enggrandeng hapagkainan. Ang malalim at gwapong mukha ng kanyang asawa ay bahagyang natatanglawan ng kandilang nasa gitna ng mesa. Nagbibigay dito ng isang romantikong anino. Sobra, Ban, ang galing mo talagang pumili ng lulutuin. Sagot niya, kasabay ng pagsimsim sa wine glass na hawak. Ang lahat ay perpekto. Ang malawak na dining hall ng Hacienda Silahis, ang kanilang tahanan, ay tahimik. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos at ang paminsan-minsang pag-aspas ng hangin sa labas. Ngunit sa kabila ng lahat, may kung anong malamig na daliri ang tila humahaplos sa batok ni Luningning. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Kanina pa niya ito nararamdaman mula pa nang magsimula ang kanilang hapunan. Para sa'yo, aking reyna, lahat gagawin ko, wika ni Bantugan, at itinaas nito ang sariling wine glass. Isang pagpupugay para sa pinakamagandang biyaya na natanggap ko sa buhay, ikaw, Luningning. Pilit nang ngumiti si Luningning at itinugon ang sariling kopita. Ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May mali. Ang mga salita ni Bantugan ay matamis, pero ang mga mata nito may kung anong kakaiba ngayong gabi. Isang kislap na hindi niya mawari kung pananabik ba o isang bagay na mas madilim. Naalala ko tuloy si Papa, biglang sabi ni Bantugan na tila may bahid ng lungkot sa boses. Mayroon siyang itinagong isang bote ng napaka-espesyal na alak, isang vintage wine mula pa sa taon kung kailan siya ipinanganak. Sabi niya, bubuksan lang daw niya iyon sa pinaka-espesyal na okasyon. Hinawakan nito ang kamay ni Luningning mula sa ibabaw ng mesa. Ang palad ni Bantugan ay mainit, ngunit para kay Luningning, tila nagyayelo ang kanyang buong katawan. At para sa akin, mahal, wala nang mas espesyal pa sa gabing ito. Sa pagdiriwang natin sa bagong yugto ng ating buhay. Dugtong nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng kahulugan. Kunin natin. Nasa ibaba lang yon, sa cellar. Tumayo si Bantugan at inilahad ang kamay sa kanya. Samahan mo ako, mahal. Nag-alinlangan si Luningning. Ang cellar, ang madilim at malamig na silong sa ilalim ng lumang bahagi ng mansyon. Bihira silang bumaba doon. Ang huling beses na napunta siya roon ay noong bata pa siya at hindi maganda ang kanyang alaala sa lugar na yon. Hindi ba pwedeng ipakuha na lang natin kay Yaya Ginhawa? Mahinang sabi niya. Isang anino ng pagkadismaya ang dumaan sa mukha ni Bantugan, ngunit agad din itong napalitan ng isang malambing na ngiti. Gusto kong kasama ka. Gusto kong tayong dalawa ang kukuha nito para mas maging espesyal. Pakiusap, mahal ko? Sa huli, wala nang nagawa si Luningning. Paano niya hihindian ang lalaking pinakamamahal niya? Siguro ay nag-iimbento lang ang kanyang isip ng mga kung ano-anong pangamba. Tumango siya at tinanggap ang kamay ng asawa. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa pinto na papunta sa cellar. Habang papalapit sila, palakas ng palakas ang kabog sa kanyang dibdib. Binuksan ni Bantugan ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy at sumalubong sa kanila ang isang bugso ng malamig at maalinsangang hangin. Isang amoy ng lumang lupa at nabubulok na kahoy. May isang bumbilya sa itaas ng hagdanan, ngunit ang liwanag nito ay mahina at kulay dilaw. Sapat lamang para makita ang unang ilang baitang ng hagdanang bato
na pababa sa kadiliman. Mauna ka na, mahal. Susunod ako, hawak ko ang lampara, sabi ni Bantugan at iniabot sa kanya ang isang maliit na gas lamp. Nanginginig ang kamay ni Luningning habang hawak ang lampara. Bawat hakbang niya pababa sa hagdanan ay tila isang malakas na dagundong sa katahimikan ng silong. Ang anino nila ay sumasayaw sa mga pader na bato, tila mga multong nagbabantay. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang maramdaman niyang huminto si Bantugan sa likuran niya. Lumingon siya. Nakatayo lang ito sa itaas, hindi sumusunod. Ang liwanag mula sa bumbilya sa itaas ay lumikha ng isang anino sa mukha nito at sa isang saglit, nawala ang lahat ng init sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang klase ng lamig na hindi pa niya kailanman nakita. Isang tinging blangko, kalkulado, at walang emosyon. Ban, nagsimulang manginig ang boses ni Luningning. Bakit hindi ka bumababa? Hindi sumagot si Bantugan. Sa halip dahan-dahan itong umatras, isang hakbang, dalawa. At sa sandaling iyon, alam na ni Luningning ang lahat ng kanyang pangamba, ang lahat ng sinasabi ng kanyang intuition ay totoo. Bantugan, sigaw niya, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong lugar nang isinara ni Bantugan ang mabigat na pinto ng cellar. Sinubukan niyang tumakbo paakyat, ngunit ang mga paa niya ay tila napako sa kinatatayuan. Ang tanging liwanag niya, ang gas lamp, ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at namatay. Kadiliman, ganap na kadiliman. At pagkatapos, ang tunog na tuluyang dumurog sa kanyang puso at nagpabagsak sa lahat ng kanyang pag-asa. Ang tunog ng trangkang isinasara mula sa labas. Katahimikan, iyon ang unang bumalot kay Luningning. Isang katahimikang nakakabingi na sinabayan ng ganap na kadiliman. Sa isang iglap, ang marangyang hapunan ay naging isang malamig na libingan. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga, mabilis, mababaw, at puno ng takot. At ang walang humpay na pagpintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bantugan, isinigaw niya. Ang boses ay nanginginig at basag. Ang pangalan ng kanyang asawa ay umalingaw-ngaw sa mga pader na bato. Ngunit ang tanging isinagot sa kanya ay ang sarili niyang dayandang. Sinubukan niyang kalampagin ang pinto. Buksan mo to. Bantugan, nakakatawa na. Itigil mo na to. Ngunit walang sumasagot. Walang yabag. Walang kahit anong senyales na may nakakarinig sa kanya. Tila nilamon na siya ng lupa. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Bakit? Bakit ito ginagawa sa kanya ng lalaking sinumpaan niyang mamahalin habang buhay? Habang gumagapang ang kanyang mga kamay sa madilim at magaspang na sahig, bigla siyang napahinto. Isang pamilyar na uka sa pader ang kanyang nahawakan. Isang linya na hindi perpektong tuwid, tila isang siwang na tinakpan. At sa isang iglap, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang alaala mula sa kanyang kabataan. Tandaan mo ito, Ning, ang sabi ng kanyang papaagusan habang idinidiin nito ang kanyang maliit na daliri sa isang bahagi ng pader ng cellar. 10 taong gulang pa lamang siya noon. Kung sakaling may mangyaring masama, kung sakaling makulong ka dito, may lagusan dyan. Bakit naman ako makukulong dito, Papa? Tanong niya. Ang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Ngumiti lamang ang kanyang ama. Isang ngiting may halong lungkot. Para sa mga daga, anak, minsan, ang mga pinakamapanganib na daga ay hindi yung may 4 na paa. Ang mga salita ng kanyang ama ay bumalik sa kanya na may bigat at kahulugang ngayon niya lamang lubusang naunawaan. Ginamit niya ang kanyang mga kuko para kapain ang siwang. Sa ilalim ng isang nakausling bato, naramdaman niya ang isang maliit na trangka. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya iyon.
Isang mahinang tunog ng paggalaw ng mekanismo ang kanyang narinig. At isang bahagi ng pader ang bahagyang bumukas, sapat para pagdaanan ng isang tao. Mula sa kadiliman, pumasok siya sa isa pang masikip na kadiliman. Ngunit ang daanang ito ay paakyat. Nang marating niya ang dulo, isang pinto na gawa sa kahoy ang kanyang nakapa. Marahan niya itong itinulak at sumilip. Ito ay ang lumang bodega sa likod ng kusina. Ligtas siya. Ngunit sa halip na tumakbo at magsisigaw, isang malamig na realisasyon ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Kung tatakbo siya ngayon, ano ang sasabihin niya? Na ikinulong siya ng sarili niyang asawa? Sino ang maniniwala sa kanya? Itatanggi ito ni Bantugan. Sasabihin nitong na aksidente lang siya. At pagkatapos, malalaman nitong alam na niya. At sa susunod, baka wala nang lagusan siyang matatakbuhan. Dahan-dahanan siyang lumabas at naglakad pabalik sa kanilang silid. Tinitiyak na walang nakakakita. Ikinandado niya ang pinto, umupo sa gilid ng kama at hinintay ang pagsikat ng araw. Hindi siya natulog, hindi siya pumikit. Ang tanging laman ng isip niya ay ang malamig at walang emosyong mga mata ni Bantugan. Kinabukasan, isang malakas na katok ang gumising sa kanyang diwa. Luningning, mahal, Diyos ko, nandyan ka lang pala. Ang boses ni Bantugan ay puno ng pag-aalala. Kasunod noon ay ang pagbukas ng pinto gamit ang duplicate key. Pumasok si Bantugan kasama ang kanyang ina na si Sidapa. Ang muka ay parehong nagpapakita ng labis na pagkabahala. Si Luningning ay nanatiling tahimik, nagkukunwaring kagigising lang at litong-lito. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Tanong niya. Pinipilit na maging mahina ang boses. Hindi ka namin mahanap kagabi pa. Akala namin kung ano na ang nangyari sa'yo. Ang pinto ng cellar, nakita naming nakalak mula sa labas. Siguro ay naisara ng hangin at hindi mo na mabuksan. Paliwanag ni Bantugan. Habang niyayakap siya ng mahigpit. Ang yakap ay mainit. Ngunit para kay Luningning, para siyang niyayakap ng isang ahas. Nang hapong iyon, dumating ang abogado ng kanyang yumaong ama, si Attorney De Castro, para sa pagbasa ng huling habilin. Sa sala sila nagtipon, siya, si Bantugan at si Sidapa. Ang hangin ay mabigat sa formalidad at pekeng pagluluksa. Ayon sa huling habilin ni Don Agusan Sarmiento, nagsimulang magbasa ang abogado. Ang lahat ng kanyang mga ari-arian, kumpanya at bank accounts na may kabuuang halaga na 2 bilyong piso ay ipinamamana niya sa kanyang kaisa-isang anak, si Luningning Sarmiento de Villa. 2 bilyong piso. Ang mga salita ay tila bombang sumabog sa katahimikan ng sala. Narinig ni Luningning ang mahinang kalansing ng tasa ng tsa sa platito nito. Muntik na itong mabitawan ni Sidapa. Nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata ng kanyang biyenan bago ito pilit nang ngumiti. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Bantugan, isang kislap ng tagumpay at kasakiman na hindi nito nagawang itago. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Hindi ito simpleng trip lang, hindi ito aksidente. Mamaya, habang siya ay nag-iisa sa kanyang silid, pumasok si Yaya Ginhawa, ang matandang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Dala nito ang isang tasa ng mainit na herbal na tsaa. Ija, uminom ka muna nito para kumalma ang iyong pakiramdam. Masyadong marami ang nangyari ngayong araw, sabi ng matanda. Ang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala. Ngunit ang tiwala ni Luningning ay basag na. Tinanggap niya ang tasa at ngumiti. Salamat, Yaya. Nang makaalis na si Yaya Ginhawa, tinitigan niya ang tsa. Ang amoy nito ay mabango. Ngunit nang haluin niya ito, gamit ang maliit na kutsara, may napansin siyang kakaiba. Mayroong puting pulbos sa ilalim ng tasa na hindi natutunaw. Kahit anong halo niya, naroon pa rin ito. Tila buhangin na umiikot sa ilalim.
Dala ng takot, hindi niya ito ininom. Naghintay siya hanggang sa makatiyak siyang walang tao sa pasilyo at dahan-dahan niyang ibinuhos ang laman ng tasa sa isang paso ng halaman na nasa tabi ng kanyang bintana. Kinabukasan, ang una niyang ginawa pagkagising ay tingnan ang halaman. Ang dating malusog at lunti ang mga dahon nito ay kulay kape na, kulubot at tuyong-tuyo. Ang halaman ay patay. Ang patay na halaman ay isang hatol. Isang pangungusap na walang salita. Ngunit umalingaw-ngaw sa buong pagkatao ni Luningning. Hindi na ito isang hinala. Ito ay katotohanan. Ang pamilyang pinakasalan niya ay gustong kunin hindi lang ang kanyang yaman, kundi pati ang kanyang buhay. Ang takot ay naroon pa rin, nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit sa ibabaw ng takot, merong isang bagong damdamin na umuusbong, isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi siya magiging biktima. Hindi siya papayag na maging isang numerong idadagdag sa kanilang bank account. Nang dalhin ulit ni Yaya Ginhawa ang test sa akin na umagahan, tinanggap ito ni Luningning na may pilit na ngiti. Sa pagkakataong ito, sa harap mismo ng kasambahay, itinaas niya ang tasa na tila iinumin. Ngunit sa isang mabilis na kilos na kunwari ipag-ubo, itinapon niya ang bahagi ng laman nito sa sahig, sa ilalim ng mesa, bago inilapag ang tasang halos wala ng laman. Ilang minuto lang ang lumipas, sinimulan niya ang kanyang pag-arte. Arg! Isang malakas na daing ang pinakawalan niya, sabay hawak sa kanyang tiyan. Bumagsak siya sa sahig, nanginginig. Agad na pumasok sa silid sina Bantugan at si Dapa. Ang mga mukha ay puno na naman ng huwad na pag-aalala. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Bantugan, habang si Sidapa ay nanatiling nakatayo sa may pinto, ang mga matay malamig at mapanuri. Ang tiyan ko, sobrang sakit. Hirap na sabi ni Luningning, pinipiga ang bawat salita. Iniutos ni Sidapa na dalhin si Luningning sa kama. Sinabi nilang magpapatawag sila ng doktor. Ngunit alam ni Luningning na isa lang itong palabas. Nang iwanan na siya para magpahinga, gumapang siya papalapit sa dingding na naghahati sa kanilang silid at sa katabing kwarto. Inilapit niya ang kanyang tainga. At doon, sa kabila ng manipis na pader, narinig niya ang usapan na tuluyang pumatay sa anumang natitirang pagmamahal sa kanyang puso. Hindi gumana ng maayos. Mahina siguro ang dosis. Narinig niyang bulong ni Bantugan, puno ng pagkadismaya. Huwag kang mainip, Bantugan. Sagot ng kanyang ina, ang boses ay kalmado at nakakakilabot. Mas maganda na yung ganito. Dahan-dahan. Para magmukha itong natural. Isang biglaang pagkakasakit. Walang maghihinala. Sa susunod, dodoblehin na natin. Napatakip si Luningning sa sariling bibig upang pigilan ang isang hikbi. Bawat salita ay tila isang punyal na itinarak sa kanyang likod. Dahan-dahan. Natural. Iyon ang plano nila. Isang mabagal at masakit na kamatayan. Nanginginig ang mga kamay ni Ginhawa habang nagpupunas siya ng mga plato sa kusina. Nakita niya ang tingin ni Senyora Sidapa kanina. Nakita niya ang senyas nito nang iabot sa kanya ang maliit na pakete ng herbs para sa tiyaan ni Luningning. Sa loob ng 30 taon niyang pagsisilbi sa mga sarmiento, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng takot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa alaga niyang si Luningning. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Don Agusan, ilang linggo bago ito pumanaw. Ginhawa, sabi ng matandang amo, ang boses ay seryoso. Hindi ako nagtitiwala sa mga Devilla. Bantayan mo ang anak ko. Huwag mo siyang iiwan. Sa'yo ko lang ipagkakatiwala ang buhay niya. Kasabay noon, ibinigay sa kanya ni Don Agusan ang isang lumang Nokia phone at isang makapal na sobre ng pera. Para sa emergency, kung dumating ang araw na kailanganin ninyong tumakas. Hindi niya akalain na darating ang araw na yon at ngayon na ito. Ang patay na halaman sa paso, ang biglaang pagkakasakit ni Luningning. Alam na niya,
Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Pagsapit ng gabi, habang abala ang lahat sa ibaba, tahimik siyang pumanhik sa kanyang maliit na silid. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang lumang baul. Naroon ang telepono at ang perang iniwan ni Don Agusan. Naroon din ang isang maliit na bag na may lamang ilang damit para kay Luningning at sa kanya. Handa na siya. Isang malakas na kulog ang gumising sa diwa ni Luningning. Bumuhos ang ulan, hinahampas ang mga bintana ng mansyon, kasabay ng pagkidlat, marahan na bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Yaya Ginhawa, ang muka ay seryoso sa ilaw ng kidlat. Hija, kailangan na nating umalis. Ngayon na, bulong nito. Walang tanong-tanong, walang pag-aalinlangan. Tumango si Luningning at tumayo. Inabutan siya ni Yaya Ginhawa ng isang simpleng bestida at isang balabal. Matagal nang nagdududa ang iyong ama sa kanila, Ning, sabi ni Yaya habang nagmamadali silang nagbibihis. May mga inihanda siya para sa pagkakataong ito. Gamit ang daanan ng mga katulong, tahimik silang bumaba. Ang buong bahay ay natutulog, ngunit ang dalawang gwardiya sa gate ay gising pa. Nagtago sila sa likod ng mga halaman. Nagpaikot si Yaya ng isang maliit na bato sa kabilang direksyon, lumikha ng ingay na kumuha sa atensyon ng mga gwardiya. Sa sandaling iyon, mabilis silang tumakbo palabas ng isang maliit na pinto sa gilid ng bakod. Basa ng ulan at nanginginig sa ginaw, naglakad sila sa madilim na kalsada hanggang sa marating nila ang highway. Doon, humihingal silang sumakay sa isang luma at paalis na bus. Sa loob, sa kabila ng amoy ng basang lupa at usok, nakaramdam si Luningning ng panandaliang kaligtasan. Umupo siya sa tabi ng bintana, pinapanood ang Hacienda Silahis na unti-unting lumiliit at nilalamon ng dilim at ulan. Malaya na siya. O yun ang akala niya. Habang papalayo ang bus, isang pamilyar na sasakyan ang kanyang natanaw mula sa likuran. Isang itim na SUV na kumikinang sa ilalim ng ulan. Mabilis itong humaharurot, lumilipat-lipat ng linya, tila may hinahabol. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Hindi siya maaring magkamali. Iyon ang sasakyan ni Bantugan. At dire-diretso itong papunta sa kanila. Ang puso ni Luningning ay umakyat sa kanyang lalamunan. Bawat pag-overtake ng ibang sasakyan, bawat pagbusina ay tila isang anunsyo ng kanilang nalalapit na kapahamakan. Ang itim na SUV ni Bantugan ay walang awa sa paghabol. Ang mga headlight nito ay tila dalawang matang mapanukso na tumatagos sa basang bintana ng bus. Yaya! Nakita na niya tayo. Nanginginig na bulong ni Luningning. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Ginhawa. Kumapit ka lang, Hija. Mahinahong sagot ng matanda. Ngunit bakas din sa mukha nito ang tensyon. Kinausap ni Yaya Ginhawa ang konduktor. Mamang konduktor, pakiusap. Ibaba niyo na lang kami sa susunod na bayan. Kahit saan lang po. Nakita ng konduktor ang takot sa kanilang mga mata at ang humaharurot na sasakyan sa likuran. Tumango ito at sumipol sa driver. Sa halip na manatili sa highway, biglang lumiko ang bus sa isang masikip na daan papasok sa kabayanan. Ang daan ay puno ng mga tricycle at mga taong tumatawid. Napilitang bumagal ang SUV ni Bantugan, nahirapan itong sumingit sa masikip na trapiko. Nang marating ng bus ang palengke, sa gitna ng magulong-magulong mga tao at paninda, pinahinto ito ng driver. Dito na kayo mga ineng, dalian nyo at magtago kayo sa loob. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Mabilis silang bumaba at isiniksik ang sarili sa dami ng tao. Lumingon si Luningning at nakita niya si Bantugan na bumaba mula sa SUV. Ang mga mata ay galit na hinahanap sila sa karamihan. Ngunit sa isang iglap, nilamon na sila ng mga eskinita ng palengke. Tumakbo sila ng tumakbo, walang lingon-lingon, hanggang sa ang ingay ng bayan ay napalitan ng katahimikan ng bukirin. 2 oras pa silang naglakbay sakay ng isang tricycle sa mga daanang baku-bako at maputik, palayo ng palayo sa sibilisasyon. Hanggang sa wakas, narating nila ang isang maliit na baryo na nakatago
sa paanan ng isang bundok. Ang mga bahay ay simple, gawa sa kawayan at pawid. Ang hangin ay sariwa, at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng isang kalapit na sapa. "Nandito na tayo, Hija," sabi ni Yaya Ginhawa. Ang boses ay may bahid ng ginhawa. Ito ang Baryo Diwa. Sinalubong sila ng isang matandang mag-asawa, mga kamag-anak ni Yaya Ginhawa. Ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ang kanilang pagtanggap ay mainit. Ipinaghanda sila ng mainit na sabaw at kanin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakaramdam si Luningning ng kapayapaan sa simpleng bahay na iyon na napapaligiran ng mga taong hindi niya kilala, ngunit nagpapakita ng tunay na kabaitan. Mas naramdaman niyang ligtas siya kaysa sa malamig at malawak na mansyon ng Hacienda Silahis. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, iniabot ni Yaya Ginhawa kay Luningning ang isang maliit at mabigat na kahon na gawa sa metal. Ito ay lumana, may mga kalawang sa gilid, ngunit matibay ang pagkakalak. "Ipinabibigay ng iyong ama, Luningning," sabi ni Yaya. Ang boses ay puno ng respeto. "Sinabi niyang ibigay ko lang ito sa iyo kapag dumating na ang tamang panahon, at sa tingin ko, ngayon na ang panahon na yon." Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang binubuksan ang trangka. Sa loob, nakasalansan ang makakapal na dokumento, mga bank statement, at mga titulo ng lupa. Mayroon ding isang selyadong sobre at isang luma, ngunit eleganteng susi. Kinuha niya ang sobre. Nakasulat dito ang kanyang pangalan sa sulat kamay ng kanyang ama. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang liham ang naghihintay. "Anak kong Luningning, kung binabasa mo ang liham na ito, nangangahulugang nangyari na ang kinatatakutan ko. Patawarin mo ako, anak, kung hindi kita nagawang protektahan mula sa kasakiman ng mundo. Patawarin mo ako kung ang yaman na iniwan ko sa iyo ang siya pang naging dahilan ng iyong kapahamakan. Alam kong mahal mo si Bantugan, ngunit matagal ko nang pinagdududahan ang tunay na intensyon ng kanyang pamilya. Hindi ako bulag, anak. Nakita ko ang kanilang pagkagahaman, kaya't naghanda ako. Ang kahon na hawak mo ay naglalaman ng lahat ng ebidensya at kapangyarihan na kakailanganin mo. Huwag kang magtiwala kahit kanino, anak. Maging sa anino mo, gamitin mo ang iyong talino. Huwag kang iiyak. Sa halip, lumaban ka. Bawiin mo ang kung anong sayo. Bawiin mo ang iyong buhay. Mahal na mahal kita, aking kaisa-isang liwanag. Nagmamahal, Papa." Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa mga mata ni Luningning. Tumutulo sa papel na hawak niya. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at ng isang bagong sibol na galit. Ang kanyang ama ay hindi siya pinabayaan. Kahit sa kabilang buhay, binigyan pa rin siya nito ng sandata. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pagiging biktima ay tapos na. Ngayon na ang simula ng paglaban. Isa-isa niyang tiningnan ang mga dokumento, mga papeles ng negosyo, mga financial records. Habang binubuklat niya ang isang makapal na folder, isang litrato ang nahulog mula sa loob nito. Isang litrato na kinunan ng palihim. Nakatayo si Bantugan sa isang parke, masayang masaya. Ngunit hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang kasamang isang babaeng hindi pamilyar kay Luningning. At hindi lang sila magkasama. Ang isang kamay ni Bantugan ay nakaakbay sa babae, habang ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa kamay nito. Ang kanilang mga ngiti ay abot tenga, puno ng pagmamahal at saya, isang klase ng saya na hindi kailanman ipinakita ni Bantugan sa kanya. Ang Hacienda Silahis ay naging isang kahariang walang reyna. Ang dating masayang mansyon ay nababalot ngayon ng isang nakakabinging katahimikan na paminsan-minsan ay binabasag lamang ng malulutong na mura ni Bantugan o ng malamig na utos ng kanyang inang si Sidapa.
Lumipas ang 1 linggo mula nang mawala si Luningning at ang kanilang pag-asa na isa lamang itong simpleng pagtatampo ay unti-unti nang naglalaho. Hanggang ngayon ay wala pa rin, Mama. Halos isigaw ni Bantugan sa telepono habang kausap ang isa sa mga tauhan niya. 1 linggo na. Paanong parang bulan na lang na naglaho ang 2 babaeng iyon? Gamitin ninyo ang lahat ng koneksyon natin. Hanapin ninyo sila. Pabalibag niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng gusot, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagkadismaya. Ang 2 bilyong piso ay tila isang prutas na abot kamay na sana niya. Ngunit bigla na lang may humablot papalayo. Pumasok si Sidapa sa kanyang opisina, dala ang 1 tasa ng kape. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalim. Ano mang balita? Walang kwenta ang mga tauhan ko, sagot ni Bantugan. At ang bangko? Ayaw pa ring igalaw ang pera hanggat walang pirma ni Luningning. Nakatingga ang lahat ng plano natin. Umupo si Sidapa sa silyang nasa tapat niya. Huminahon ka, Bantugan. Ang pagpapanik ay para sa mga mahihina. Kailangan nating mag-isip. Mag-isip? Mama, habang nag-iisip tayo, tumatawag na ang mga pinagkakautangan ko. Kung hindi ako makakabayad sa katapusan ng buwan, alam mo na ang mangyayari. At kasalanan ko ba na nalulung ka sa sugal? Malamig na sagot ni Sidapa na ikinatikom ng bibig ni Bantugan. Ang kailangan natin ngayon ay maging normal. Kailangan nating ipakita sa lahat na nag-aalala tayo. Nag-file na ako ng missing persons report. Kailangan nilang isipin na tayo ang biktima dito. Ngunit habang sinusubukan nilang panatilihin ang isang normal na pamumuhay, mga kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari. Isang umaga, habang nag-aagahan, tumawag ang bangko kay Bantugan. Ano? Paanong nalak ang credit cards ko? Sigaw niya sa kausap. Ako ang may-ari niyan. Anong ibig mong sabihin na may kahina-hinalang transaksyon? Nang sumunod na araw, isang malaking investor na inaasahan nilang maglalagak ng pera sa isa sa kanilang mga kumpanya ang biglang umatras. Ang dahilan, may nakarating daw na balita sa kanila tungkol sa internal family issues ng mga De Villa na maaaring makaapekto sa negosyo. Ang mga pangyayari ay maliliit at tila walang koneksyon sa una, ngunit unti-unti, bumuo ito ng isang nakakabahalang larawan. Tila may isang hindi nakikitang kamay na sumasabotahe sa kanila mula sa malayo. Imposible, sabi ni Sidapa isang gabi habang pinag-aaralan ang mga papeles sa kanyang lamesa. Paano nangyayari ang mga ito? Ang makakagawa lang nito ay isang taong may access sa mga account natin. Isang taong may kapangyarihan. Si Luningning. Bulong ni Bantugan, ang mukha ay namumutla. Pero paano? Isa siyang hangal. Wala siya niyang alam sa mga ganitong bagay. O baka naman yun ang akala natin. Seryosong sabi ni Sidapa. Baka minamaliit natin siya. O baka may tumutulong sa kanya. Ang kanilang pag-aalala ay naging paranoia. Ang bawat anino sa mansyon ay tila may kahulugan. Ang bawat tawag sa telepono ay tila isang banta. Ang multo ng nakaraan, ang multo ni Luningning ay tila nagpaparamdam, hindi sa paraang nakakatakot, kundi sa paraang masakit sa bulsa at sa kanilang reputasyon. Mula sa kalayuan ng Baryo Diwa, hawak ni Luningning ang lumang Nokia phone na bigay ng kanyang ama. Sa tulong ng numero ni Attorney De Castro na nakasulat sa likod ng isa sa mga dokumento, sinimulan niya ang kanyang unang mga hakbang. Attorney, sabi niya sa telepono, ang boses ay matatag at hindi na nanginginig. Ako po si Luningning Sarmiento, anak ni Don Agusan. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Ipinaliwanag niya ang lahat. Sa bawat salita, nararamdaman niya ang pagbabago sa sarili. Ang dating mahiyain at sunod-sunurang babae ay napapalitan ng isang taong may direksyon at layunin. Ibinigay niya ang mga utos, i-freeze ang mga joint accounts,
I-lock ang mga supplementary credit cards at magpadala ng mga paunang babala sa mga kasosyo sa negosyo ng mga Devilla. Ang bawat hakbang ay maliit, ngunit ang epekto ay parang alon na unti-unting lumalaki. Hindi pa niya ipinapakita ang kanyang sarili, ngunit ipinararamdam na niya ang kanyang presensya. Isang hapon, habang si Bantugan ay nag-iisa sa kanyang opisina at gulong-gulo ang isip, isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na kahon. Wala itong pangalan ng nagpadala. Nagtataka niya itong binuksan. Sa loob, nakalagay ang isang maliit na paso. Ang laman nito ay isang halaman. Isang halamang tuyot, kulubot, at patay na patay. Nabitawan ni Bantugan ang kahon. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Eksaktong-eksakto ito sa halamang pinagbuhusan ni Luningning ng tsaa na may lason. Hindi ito multo, hindi ito aksidente. Ito ay isang mensahe. At ang mensahe ay malinaw. Alam ko, ang litrato ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Luningning. Gabi-gabi, tinititigan niya iyon sa dilim ng kanyang maliit na silid sa Baryo Diwa. Ang masayang mukha ni Bantugan, ang babaeng hindi niya kilala, ang kanilang magkahawak na mga kamay. Bawat detalye ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sino ang babaeng ito? Gaano na sila katagal? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Hindi siya pinapatulog. Hindi siya pinapakali. Ang mga maliliit na hakbang na ginagawa niya laban sa mga Devilla ay hindi na sapat. Ang pagpapadala ng patay na halaman ay isang babala, ngunit kulang pa. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Gamit muli ang lumang telepono, tinawagan niya si Attorney De Castro. "Attorney, may isa pa po akong hihilingin," sabi ni Luningning. Ang boses ay hindi na boses ng isang biktima, kundi boses ng isang kliyenteng nag-uutos. "Kailangan ko ng isang private investigator, yung pinakamagaling, yung kayang maghalungkat hanggang sa pinakailalim ng lupa." Hindi nagtanong ang matandang abogado. Narinig niya ang determinasyon sa boses ni Luningning. Kinabukasan, isang pangalan at numero ang ipinadala nito sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Ang bawat araw ng paghihintay ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Hanggang isang hapon, isang hindi pamilyar na lalaki na nakamotorsiklo ang dumating sa Baryo Diwa, naghahanap sa kanya. Iniabot nito ang isang malaki at makapal na brown envelope. Walang salita. Tumango lang ito at umalis. Dala ang sobre. Pumasok si Luningning sa kanyang silid. Ikinandado niya ang pinto. Ang kanyang paghinga ay mababaw habang nakatitig sa envelope. Ito na, ang kahon ng Pandora na maglalaman ng lahat ng sagot sa kanyang mga tanong. Huminga siya ng malalim at pinunit ang selyo. Ang unang nahulog ay isang serye ng mga litrato. Mga litratong mas malinaw, mas malapit. Si Bantugan at ang babae kumakain sa isang restaurant. Si Bantugan at ang babae namamasyal sa isang mall, magkaakbay. Si Bantugan at ang babae pumapasok sa isang bahay na hindi pamilyar sa kanya. Ang bawat litrato ay isang sampal, ngunit ang kasunod na dokumento ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Isang kopya ng birth certificate. Pangalan ng bata, Marco Devilla Jr. Pangalan ng ina, Katrina Salvador. Pangalan ng ama, Bantugan Devilla, edad ng bata. 5 taong gulang, 5 taon, 5 taon. Kasal na sila noon. Sa loob ng 5 taon, habang siya ay naglalaro bilang isang masunurin at mapagmahal na asawa sa Hacienda Silahis, si Bantugan ay mayroon ng ibang pamilya. Isang tunay na pamilya. Ang pag-ibig na inakala niyang pundasyon ng kanilang pagsasama ay biglang gumuho. Ang mga alaala nila, ang kanilang kasal, ang kanilang mga anibersaryo, ang bawat matamis na salita, ang bawat halik. Lahat ay naging isang malaking, nakakadiring kasinungalingan. Hindi pala siya ang reyna.
Siya pala ang tagapondo. Siya ang bangko. Ang tanga na magbibigay daan para sa marangyang buhay ng tunay na pamilya ng kanyang asawa. Napahagulhol si Luningning. Ngunit hindi ito ang dating iyak ng isang nasasaktang babae. Ito ay isang iyak na may kasamang galit. Isang iyak na may kasamang pagkamuhi. Habang nakatingin siya sa litrato ng masayang pamilya ni Bantugan, may namatay sa loob niya. Ang Luningning na mapagmahal, ang Luningning na mapagpatawad, ang Luningning na umaasa. Lahat sila ay namatay ng gabing iyon. Ang natira ay isang babaeng may basag na puso at may apoy sa mga mata. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na galit. Ang pagkawasak ay naging isang matibay na pundasyon para sa paghihiganti. Itinabi niya ang mga litrato at dokumento, ang mga ito na ang kanyang magiging bala, ang katotohanan na ang wawasak sa kanila. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang susunod na hakbang, biglang tumunog ang kanyang telepono, ang numero ng private investigator. "Hello," sagot niya. Ang boses ay kalmado na at walang bahid ng anumang emosyon. "Ma'am Luningning, ako po ito, si Mang Tony. Nakuha niyo na po ba ang envelope?" "Oo, nakuha ko na. Salamat sa serbisyo mo," sagot niya. "Ma'am, may isa pa po akong nalaman. Isang detalye na ngayon ko lang nakumpirma kaya hindi ko na isama sa report," sabi ng investigador sa kabilang linya. Yung bahay po na tinitirhan ni Bantugan at ni Katrina Salvador. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan. Nang i-check ko po ang mga dokumento sa City Hall, ang loan po para sa bahay na yon. Huminto muli ang investigador. Tila nag-aalangang sabihin ang susunod. "Ano?" Mariing tanong ni Luningning. "Ma'am Luningning, nakapangalan po sa inyo ang loan." Ang impormasyon tungkol sa utang sa bahay ay hindi lang basta isang revelasyon. Ito ay isang susi. Ang susi na magbubukas ng unang pinto ng kanyang paghihiganti. Kinabukasan, iniwan ni Luningning ang kaligtasan ng Baryo Diwa. Sa tulong ni Attorney De Castro, dinala siya sa isang maliit at ligtas na apartment sa Maynila. Isang lugar na walang nakakaalam. Isang lugar kung saan maaari siyang magplano. Ang unang ginawa niya ay harapin ang salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang pagod at puno ng sakit. Ang mahaba niyang buhok ay tila isang paalala ng dating Luningning. Ang mahina, ang sunod-sunuran, ang nagmamahal ng bulag. Kumuha siya ng gunting. Walang pag-aalinlangan. Ginupit niya ang kanyang buhok hanggang sa ito'y maging kasing ikli ng sa isang lalaki. Sa bawat hiblang nahuhulog sa sahig, tila may isang bigat na nawawala sa kanyang balikat. Pinalitan niya ang kanyang mga bestida ng mga business blouse at slacks. Nang humarap siyang muli sa salamin, ibang tao na ang kanyang nakita. Isang babaeng may matigas na panga, may determinadong mga mata, at may aurang hindi basta-bastang matitinag. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang panlabas. Ito ay isang deklarasyon. Sa isang conference room na inarkila ni Attorney De Castro, hinarap ni Luningning ang kanyang legal team. Hindi na siya nagsalita na parang isang kliyenteng humihingi ng tulong. Siya ay isang CEO na nagbibigay ng utos. "Unang-una," sabi niya, "ang boses ay kalmado at matatag. Lahat ng joint bank accounts namin ni Bantugan, i-freeze ninyo. Gamitin ninyo ang lahat ng legal na paraan. Ikalawa, lahat ng supplementary credit cards na nakapangalan sa akin, i-cancel. Ngayon din." "Masusunod, ma'am," sagot ng isang abogado. At ang pinakamahalaga, dugtong niya, inilapag sa mesa ang isang kopya ng dokumento ng housing loan. "Ang bahay na ito, naka-loan sa pangalan ko, ngunit hindi ako ang nakatira. Simulan ninyo ang proseso ng repossession. Gusto kong mapaalis ang mga nakatira dyan sa lalong madaling panahon." 1 linggo ang lumipas. 1 linggo ng mabilis at agresibong mga legal na hakbang at ang mga resulta ay nagsimulang dumating.
Isang hapon, habang nagkakape si Luningning sa kanyang apartment, tumawag si Attorney De Castro. Luningning, tagumpay ang unang hakbang. Pinaalis na ng bangko ang mga nakatira sa bahay. Ayon sa report, umiiyak daw ang babae. Tinatawagan si Ginoong De Villa pero hindi raw matawagan dahil nakablock na ang numero nito sa lahat ng linya mo. Hindi nagsalita si Luningning. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. Ang tagumpay ay walang tamis. Ito ay malamig, tulad ng hustisya. Mabuti. Iyon lang ang kanyang sinabi bago ibinaba ang telepono. Ang sumunod na balita ay galing sa private investigator na si Mang Tony. Ma'am, ayon sa mga mata ko, nagkakagulo na po sa hasyenda. Si Ginoong Bantugan daw po ay halos mabaliw na sa kakahanap ng pera. At kanina lang po, may nakakita sa kanya sa isang eskinita sa Makati. Kinausap daw po ng mga mukhang siga. Nang hindi makapagbigay ng pera, bugbog sarado po. Napatigil si Luningning. May isang maliit na bahagi sa puso niya na tila nakaramdam ng awa, isang multo ng dating pagmamahal. Ngunit agad niya itong iwinaksi. Inalala niya ang pakiramdam ng malamig na sahig ng cellar, ang lasa ng lason sa tsaa, ang mga mukha ng mga anak ng ibang babae. Ang awa ay isang luhong hindi na niya kayang bayaran. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamanman. Utos niya, gabi na. Ang buong syudad ay kumikinang sa labas ng kanyang bintana. Ngunit para kay Luningning, ang laban ay nagsisimula pa lang. Ang pagpapahirap kay Bantugan ay madali, ngunit alam niyang hindi si Bantugan ang utak ng lahat. Mayroong isang mas malaking ahas sa likod ng lahat ng ito, si Sidapa. Kinuha niya ang burner phone na ginagamit niya para sa mga lihim na transaksyon. Ito na ang tamang panahon para atakihin ang Reyna. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang bawat letra ay puno ng lason at panunukso. Tiniyak niyang ang numero na pagpapadalhan niya ay ang pribadong numero mismo ni Sidapa de Villa. Ang mensahe, gusto niyo bang malaman kung saan napunta ang pera ng mga de Villa? Tanungin niyo ang pinakamamahal niyong anak. Pinindot niya ang send. Pagkatapos, walang alinlangan niyang binali ang SIM card at itinapon ito sa basurahan. Ang unang bomba ay pinasabog na niya. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay at panoorin kung paano magsisimulang magkagulo ang mga daga sa loob ng kanilang palasyo. Ang text message ay tumama kay Sidapa de Villa na parang isang kidlat. Nabasa niya ito habang nag-iisa sa kanyang engrandeng silid-aklatan at ang tasa ng tsaa na hawak niya ay nanginginig. Sino ito? Paano nalaman ng taong ito ang kanyang pribadong numero? Ngunit ang mas mahalaga, ang tanong sa mensahe ay direktang tumusok sa isang sugat na matagal na niyang sinusubukang takpan. Ang pera, ang unti-unting pagkawala ng kanilang yaman, ang mga nabigong transaksyon, ang mga credit line na biglang nagsara. Inakala niyang gawa ito lahat ni Luningning. Ngunit ang mensahe ay nagsasabing, itanong niya sa kanyang anak. Pinatawag niya si Bantugan. Nang pumasok ito sa silid-aklatan, ang dati nitong kumpiyansa ay wala na. Napalitan ito ng mga pasa sa mukha na tinatangka niyang itago at ng isang desperadong kislap sa mga mata. Bantugan! Nagsalita si Sidapa. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ipinakita niya ang telepono. Ipaliwanag mo ito. Nang mabasa ni Bantugan ang mensahe, namutla siya. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Wala akong alam dyan, Mama. Pagkakaila niya. Huwag mo akong gawing tanga. Ang boses ni Sidapa ay biglang tumaas. Isang bihirang pagkakataon na nawala ang kanyang kontrol. Ang pera. Saan mo dinala ang pera, Bantugan? Ang milyon-milyong ipinuhunan natin sa real estate, ang emergency funds ng pamilya, nasaan na? Sa ilalim ng matalim na tingin ng kanyang ina, si Bantugan ay bumigay. Umiiyak na parang isang bata. Inamin niya ang lahat.
ang pagkakalulong niya sa sugal sa mga high-stakes na kasino sa Macau. Ang daan-daang milyong utang na tinangka niyang bayaran gamit ang pera ng pamilya na nauwi lang sa mas malaking pagkatalo. Inamin niya ang tungkol kay Katrina at sa kanilang anak at kung paano niya ginamit ang pera para suportahan ang mga ito. Habang nagsasalita si Bantugan, ang mukha ni Sidapa ay dahan-dahang nagbago. Ang galit ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Nang matapos ang kanyang anak, hindi ito sumigaw. Hindi ito nagalit. Sa halip, isang malamig at kalkuladong liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang hangal. Bulong niya, hindi sa kanyang anak, kundi sa hangin. Pinalaki ko ang isang hangal. Ang kanyang anak, ang kanyang tagapagmana, ang pundasyon ng kanyang mga ambisyon ay siya palang uod na unti-unting umuubos sa kanilang pamilya mula sa loob. Ngayon, naiintindihan na niya. Si Luningning ay hindi lang basta tumakas. Naghihiganti ito. At ang pinakamalakas nitong sandata ay ang katotohanang si Bantugan mismo ang nagbigay. Ngunit si Sidapa de Villa ay hindi isang babaeng basta-basta na lang susuko. Buong buhay niya, lumaban siya gamit ang talino at kalupitan. Kung si Luningning ay may alas, kailangan niyang maglabas ng isang barahang mas mataas, isang barahang hindi matatanggihan ng kahit sino. Sa Baryo Diwa, ang pamilya ni Yaya Ginhawa, ang kanyang kapatid at 2 pamangkin, ay payapang naghahapunan. Simple lang ang kanilang buhay, ngunit masaya. Bigla, 2 itim na van ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Mula rito ay bumaba ang mga lalaking nakatakip ang mukha. Walang salita, walang paliwanag. Pinasok nila ang bahay at sa pilitang isinakay ang buong pamilya. Sa apartment sa Maynila, naghahanda na sanang matulog si Luningning nang biglang tumunog ang burner phone na akala niya ay hindi na niya muling gagamitin. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya ito. Hello? Luningning, Hija, masaya akong marinig muli ang boses mo. Ang sabi ng isang boses na halos magpayelo sa dugo sa kanyang mga ugat. Si Sidapa. Anong kailangan mo? Malamig na sagot ni Luningning. Simple lang, querida. Gusto ko lang mag-usap tayo. Mayroon akong isang video na gusto kong ipakita sa'yo. Bubuksan ko. Ha? Biglang nag-vibrate ang telepono. Isang video call. Nanginginig ang kamay ni Luningning habang sinasagot ito. Ang bumungad sa kanya ay isang madilim na bodega. At sa gitna nito, nakatali sa isang upuan, ay si Yaya Ginhawa, kasama ang kanyang kapatid at ang 2 batang pamangkin na umiiyak sa takot. Sila ba ang pamilya ng tapat mong alalay? Tanong ni Sidapa. Ang boses ay tila pulot na may lason. Kawawa naman, mga inosente, nadamay pa sa gulo ng mga matatanda. Huwag mo silang sasaktan, sigaw ni Luningning. Ang lahat ng kanyang tapang ay biglang naglaho, napalitan ng purong takot. Hindi ko sila sasaktan kung gagawin mo ang gusto ko, sabi ni Sidapa. Bukas ng umaga, pumunta ka sa hasyenda, mag-isa. Dito natin tatapusin ang lahat. Dadalhin mo ang lahat ng dokumento ng mana mo. Kasama ang isang pinirmahang kasulatan na naglilipat ng lahat ng pag-aari mo sa pangalan ni Bantugan. Kapag natanggap ko na yon, malaya na sila. Kapag hindi ka dumating, alam mo na siguro ang mangyayari. Ang mundo ni Luningning ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang tapang, lahat ng kanyang maliliit na tagumpay ay walang kwenta ngayon. Hawak ni Sidapa ang buhay ng mga taong mahalagay sa kanya. Hawak nito ang kanyang puso sa mga kamay nito at dahan-dahan itong pinipiga. Walang pagpipilian, walang ibang daan. Napaluhod si Luningning sa sahig. Ang telepono ay hawak pa rin sa kanyang tainga. Ang tanging maririnig ay ang kanyang sariling mga hikbi. Sige, bulong niya. Ang boses ay basag,
at puno ng pagkatalo. Pupunta ako. Ang biyahe pabalik sa Hacienda Silahis ay isang paglalakbay sa sarili niyang impyerno. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay isang pagbabalik sa mga alaala ng sakit at pagtataksil. Ngunit ang babaeng nakaupo sa likod ng sasakyan ngayon ay hindi na ang babaeng tumakas na basang-basa sa ulan. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang determinasyong kasing lamig ng bakal. Matapos ang tawag ni Sidapa, gumuho ang mundo ni Luningning. Umiyak siya hanggang sa wala nang mailuha. Ngunit sa pagitan ng kanyang huling hikbi at ng pagsikat ng araw, may isang tawag siyang ginawa. Isang tawag na magtatakda ng katapusan ng lahat. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng dambuhalang gate ng hasyenda, bumukas iyon na tila bibig ng isang halimaw na handa siyang lamunin. Naglakad siyang mag-isa sa mahabang daanan patungo sa mansyon. Dala niya ang isang itim na briefcase na naglalaman ng lahat ng dokumento ng kanyang mana. Ang bigat nito ay tila bigat ng kanyang buong kinabukasan. Pagpasok niya sa malaking pinto, naroon na sila, naghihintay sa sala. Si Sidapa, nakaupo sa paborito nitong silya na parang isang reyna sa kanyang trono. May isang mapanuyang ngiti sa mga labi. Si Bantugan naman ay nakatayo sa tabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang muka ay pinaghalong pagkakasala at kasakiman. Dalawang malalaking lalaki na hindi niya kilala ang nakabantay sa may pinto. Mabuti naman at dumating ka, Querida, bati ni Sidapa. Akala ko ay mas pipiliin mong maging irresponsable. Hindi pinansin ni Luningning ang pangaalipusta. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang briefcase sa ibabaw ng mesang gawa sa nara. Binuksan niya ito, ipinakita ang makakapal na dokumento sa loob, kasama ang isang legal paper na may espasyo para sa kanyang pirma. Nandito na ang lahat ng gusto ninyo, sabi niya. Ang boses ay blangko at walang emosyon. Pakawalan niyo na sila. Mamaya na yan, sagot ni Sidapa. Ang mga mata ay nakakislap sa nakikitang tagumpay. Pirmahan mo muna, sa harap namin. Kinuha ni Luningning ang ballpen, ngunit bago niya ito itapat sa papel, tumingala siya at tinitigan si Bantugan. Bago ko pirmahan ito, gusto ko lang malaman, mula sa iyo, Ban. Bakit? Hindi nakasagot si Bantugan. Yumuko lang ito. Simple lang ang sagot dyan, Hija. Si Sidapa ang sumagot para sa anak. Dahil mahina ka at mayaman. At kami, kailangan namin ang yaman mo. Ang pagsasama ninyo ay isang transaksyon lamang. Isang napakagandang puhunan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luningning. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang perpektong plano mula pa sa simula. Mula sa pagkulong sa akin na sa cellar. Iyo ayon, sabi ni Sidapa na may halong pagmamalaki. Isang maliit na pagsubok, sayang at nakalusot ka. Ngunit ang tsaa sana ang tatapos sa lahat, mas malinis sana, mas walang ebidensya. At ang pagkidnap sa pamilya ni Yaya? Tanong muli ni Luningning, ang boses ay nananatiling kalmado. Mga inosente sila, wala silang kasalanan. Tumawa si Sidapa, isang tawang malamig at walang saya. Sa isang digmaan, Luningning, walang inosente. Mayroon lamang mga sundalo. At mayroong mga pawn. Sila ang iyong mga pawn. At ngayon, dahil sa kanila, talo ka na. Bumaling si Luningning sa mga dokumento. Ang kamay na may hawak ng ballpen ay hindi nanginginig. Bawat pag-amin ng matanda ay tila isang nota na pumapasok sa kanyang tainga. Nagpapatibay sa kanyang kalooban. Ito na ang hinihintay niya. Tama ka, bulong ni Luningning habang inilalapat ang dulo ng ballpen sa papel. Talo na ako. Nakangiti si Sidapa. Nakahinga ng maluwag si Bantugan. Itinaas ni Luningning ang kanyang ulo at tinitigan ng diretso si Sidapa. Ngayon, nakuha mo na ang gusto mo. Pakawalan mo na sila. Ang nangiti sa mukha ni Sidapa ay biglang nawala.
Napalitan ito ng isang ekspresyong puno ng pagkasuklam. Akala mo ba ganoon lang kadali? Hija, hindi ka natuto. Ang mga testigo ay kailangang patahimikin. Sumenya si Sidapa sa dalawang lalaking nakabantay. Tapusin niyo na siya. Humakbang ang isa sa mga lalaki papalapit kay Luningning. Inangat nito ang kamay na may hawak na isang bagay na kumikinang. Si Bantugan ay napapikit. Hindi kayang tingnan ang mangyayari. Ngunit bago pa man makalapit ang lalaki, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang pumasok mula sa lahat ng bintana. Sinundan ito ng isang malakas na dagundong. Ang mga pinto ng mansyon ay sabay-sabay na bumukas, pinasok ng mga pulis na naka-full battle gear, armado ng matataas na kalibre ng baril. "Police! Don't move!" Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Sa isang iglap, ang tahimik na paghaharap ay naging isang eksena ng kaguluhan. Ang dalawang tauhan ni Sidapa ay agad na dinamba at pinusasan. Si Bantugan ay natigilan. Ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Si Sidapa naman ay napatayo. Ang kanyang mukha ay larawan ng purong pagkasyak at hindi paniniwala. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang kisap mata. Sa gitna ng lahat ng ito, si Luningning ay nanatiling nakaupo, hindi gumagalaw. Ang ballpen na hawak niya ay hindi lang basta isang panululat. Isa itong high-definition audio and video recorder. At bawat salita, bawat pag-amin, bawat banta na binitawan ni Sidapa ay narinig at nakita. Hindi lang niya, kundi ng buong police force na naghihintay sa labas. Ang sala ng Hacienda Silahis, na dati simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay naging isang teatro ng paghuhukom. Ang bawat sulok ay napuno ng mga pulis. Ang mga flash ng kamera mula sa mga media na nakasunod sa police convoy ay kumikislap sa labas, handang idokumento ang pagbagsak ng isa sa mga pinakakilalang pamilya sa probinsya. Anong ibig sasabihin nito? Hindi niyo kami maaaring basta-basta na lang arestuhin. Sigaw ni Sidapa, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad kahit na ang mundo niya ay gumuho na. Isang police major ang lumapit sa kanya, hawak ang isang kopya ng warrant of arrest. "Sidapa de Villa, inaaresto ka namin sa salang attempted murder, kidnapping at grave coercion. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte." Dalawang pulis na babae ang marahang humawak sa kanyang mga braso. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakaramdam si Sidapa ng kawalan ng kapangyarihan. Ang kanyang talino, ang kanyang pera, ang kanyang impluensya, lahat ay walang silbi ngayon. Tumingin siya kay Luningning, na tahimik pa ring nakaupo sa gitna ng kaguluhan. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Ahas ka." Hindi sumagot si Luningning. Hinayaan lang niyang ang katahimikan niya ang maging pinakamalakas na sagot. Samantala, si Bantugan ay nakasandal sa pader. Nanginginig na parang isang dahon. Ang isip niya ay hindi pa rin maproseso ang bilis ng mga pangyayari. Mula sa pagiging tagapagmana ng 2 bilyong piso, ngayon ay isa na siyang kriminal. Nang akmang lalapitan na rin siya ng mga pulis, biglang nagsalita si Sidapa. Isang huling, desperadong pagtatangka upang iligtas ang sarili. "Teke ka!" sigaw niya, at lahat ay napatingin sa kanya. Itinuro niya ang sariling anak. Siya ang utak ng lahat. Ako'y isang ina lamang na nag-aalala para sa kapakanan ng aking anak. Pinilit niya ako. Tinakot niya ako. Sinabi niyang papatayin niya ako kapag hindi ako sumunod sa mga plano niya. Ang katahimikan sa silid ay mas lalong lumalim. Napatingala si Bantugan. Ang mukha ay larawan ng purong pagkabigla at sakit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang sarili niyang ina, ang babaeng nagturo sa kanya ng lahat ng ambisyon at kasakiman, ay siya ngayong naghuhugas kamay at ipinapasa sa kanya ang lahat ng sisi. "Mama?"
Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, ang boses ay basag na parang isang nabasag na salamin. "Huwag mo akong tawaging mama," sagot ni Sidapa. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. "Isa kang kahihiyan sa pamilyang ito. Dahil sa katangahan mo, sa pagsusugal mo, dito tayo napunta. Karapat-dapat lang sa'yo ang mabulok sa kulungan." Sa sandaling iyon, hindi ang mga posas ang sumira kay Bantugan, hindi ang mga pulis, kundi ang mga salita ng kanyang sariling ina. Ang pagtataksil na yon, mas masakit pa kaysa sa 10 beses na pagtataksil niya kay Luningning. Dahil ang pagtataksil na ito ay mula sa dugo, mula sa ugat na pinagmulan niya. Habang inilalabas ng mga pulis ang mag-inang De Villa, isang anino ang dumaan sa bintana. Ang isa pang police team na ginabayan ng lokasyong ibinigay ni Luningning ay matagumpay na nailigtas si Yaya Ginhawa at ang kanyang pamilya mula sa bodega. Ilang sandali pa, pumasok si Yaya Ginhawa sa sala, umiiyak. Nang makita niya si Luningning, tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. "Hija, Diyos ko, ligtas ka," sabi ng matanda sa gitna ng kanyang mga hikbi. Niyakap ni Luningning pabalik ang kanyang yaya. Sa yakap na yon, sa wakas, ay bumigay na rin ang kanyang emosyon. Ang tapang na kanyang ipinakita, ang lamig na kanyang inilabas, lahat ay natunaw. Umiyak siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nang humupa na ang kaguluhan at tanging ilang pulis at investigador na lang ang natira, isang babaeng reporter ang nakalusot sa barikada at nakalapit kay Luningning. Itinutok nito ang mikropono. "Miss Luningning! Miss Luningning! Isang napakalaking iskandalo po ito. Ngayong nasa iyo na ang lahat, ano na po ang gagawin mo sa 2 bilyong piso?" Ang lahat ay napatingin sa kanya, naghihintay ng sagot. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, kasing bigat ng lahat ng nangyari. Tumingin si Luningning sa reporter, pagkatapos ay sa malawak at walang lamang sala ng mansyon. Tumingin siya sa labas, sa hasyenda, na minsan niyang tinawag na tahanan. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Yaya Ginhawa. Tumingin siya ng diretso sa kamera, ngunit hindi siya nagsalita. Ang katahimikan niya ay nag-iwan ng isang tanong na mas malalim pa sa kung anong kayang sagutin ng pera. 6 na buwan ang lumipas. Ang iskandalo ng mga De Villa ay unti-unting humupa. Napalitan ng ibang mga balita, ngunit ang marka na iniwan nito sa komunidad ay nanatili. Ang Hacienda Silahis ay ibinenta. Ang pangalang De Villa ay naging kasing kahulugan ng kasakiman at pagtataksil, matapos ang isang mabilis na paglilitis kung saan ang testimonya ni Luningning at ang audio-video recording ay naging mga susing ebidensya. Sina Bantugan at Sidapa ay parehong nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanilang pagbagsak ay naging ganap at walang awa. Ngunit habang ang kanilang mundo ay nagdilim, ang mundo ni Luningning ay nagsimulang makahanap muli ng liwanag. Sa ika-30 palapag ng isang gusali sa Makati, sa loob ng isang malawak na boardroom na may tanawin ng buong syudad, isang bagong leader ang umusbong. Ang Sarmiento Legacy Holdings ay hindi na isang kumpanyang pinatatakbo ng mga anino ng nakaraan. Ito ngayon ay nasa ilalim ng pamumuno ni Luningning Sarmiento. Ang proposal para sa bagong housing project ay maganda. Sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Habang nakaharap sa board of directors, mga lalaking dati kasabayan ng kanyang ama. Ngunit gusto kong magdagdag tayo ng isang probisyon. 10% ng mga unit ay dapat ilaan para sa mga single mothers na may kakayahang magbayad sa mas mababang halaga. Non-negotiable. Walang tumutol. Sa loob ng 6 na buwan, napatunayan na ni Luningning na hindi lang siya basta tagapagmana. Mayroon siyang talas ng isip ng kanyang ama, ngunit mayroon din siyang puso na wala sa marami. Ang bawat desisyon niya ay hindi lamang para sa kita, kundi para rin sa pagbabago. Matapos ang pulong,
Nagmaneho si Luningning papunta sa isang tahimik na subdivision sa labas ng syudad. Huminto siya sa tapat ng isang magandang bahay na may hardin na puno ng mga bulaklak. Pagbaba niya, sinalubong siya ng isang pamilyar na yakap. "Hija, napadalaw ka." Masayang bati ni Yaya Ginhawa. Ang bahay na ito ay regalo ni Luningning sa kanya. Isang maliit na paraan ng pasasalamat sa taong hindi siya iniwan. Si Yaya Ginhawa at ang kanyang pamilya ay masaya na ngayon, malayo sa anumang panganib. Naghanda ito ng merienda at sa hardin habang pinapanood ang mga pamangkin ng yaya na naglalaro. Sa wakas ay nakaramdam si Luningning ng tunay na kapayapaan. "Kamusta na pala sila?" "Sa kulungan," maingat na tanong ni Yaya Ginhawa. "Ayon kay attorney, hindi raw nag-uusap," sagot ni Luningning habang hinahalo ang kanyang kape. Si Sidapa ay nananatiling matigas. Si Bantugan, madalas daw tulala. Tila nawala na sa sarili mula nang itakwil siya ng sarili niyang ina. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. May bahagyang kirot pa rin, isang multo ng nakaraan, ngunit hindi na ito kasing sakit ng dati. Bago umuwi, dumaan si Luningning sa sementeryo. Ang puntod ng kanyang ama ay malinis at napapaligiran ng mga puting rosas. Umupo siya sa damuhan, hinaplos ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan ni Don Agusan Sarmiento. "Hi pa," bulong niya. "Marami na pong nangyari. Siguro po, kung nandito kayo, sasabihin niyo, 'Sabi ko na sa'yo anak, at tama po kayo.'" Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Pero okay na po ako ngayon. Pinapatakbo ko na po ang kumpanya at sinisikap ko pong gawin iyon sa paraang maipagmamalaki ninyo. Sinimulan ko na rin po ang Agusan Foundation, isang halfway house para sa mga babaeng biktima ng domestic abuse para tulungan silang makabangon, katulad ko." Tumingala siya sa langit. Ang mga ulap ay dahan-dahang gumagalaw. "Salamat po sa lahat pa. Salamat sa paghahanda ninyo sa akin. Kahit hindi ko pa alam noon. Nagpapasalamat po ako sa yaman na iniwan ninyo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil tinuruan ako nitong makita ang tunay na halaga ng mga tao. Tinuruan ako nitong maging matatag. Tinuruan ako nitong lumaban." Tumayo na siya, handa nang umalis. "Nagpapagaling na po ako at masaya na po ako. Pangako pa, ipagpapatuloy ko ang laban." Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney De Castro. "Luningning, pasensya na sa abala," sabi ng abogado. "Mayroon kasing isang hindi inaasahang bisita rito sa opisina ko. Hinahanap ka." "Sino po?" tanong niya. Nag-alinlangan ng abogado. Ang pangalan niya ay Katrina Salvador. Ang pangalang Katrina Salvador ay nagpabalik ng lahat ng sakit. Siya ang mukha ng pinakamalalim na pagtataksil na naranasan ni Luningning. Ang unang reaksyon niya ay tumanggi. Bakit niya haharapin ang babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang kasal at pangarap? Ngunit habang nakatayo sa sementeryo, sa harap ng puntod ng kanyang ama, isang ibang damdamin ang nanaig. Ang galit ay napagod na. Ang pagkamuhi ay tila isang mabigat na balabal na gusto na niyang hubarin. "Sige po, attorney," sabi niya sa telepono. "Papuntahin niyo po siya rito, dito sa conference room ng opisina. Darating ako." Pagdating ni Luningning sa Sarmiento Legacy Holdings, naabutan niya si Katrina na naghihintay sa isang maliit na meeting room. Ang babae ay simple lang manamit. Wala na ang dating alindog na nakita niya sa mga litrato. Napalitan ito ng mga bakas ng paghihirap at pag-aalala. Sa tabi niya ay isang batang lalaki na humigit kumulang 6 na taong gulang, mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Ito si Marco Jr., ang bunga ng kasinungalingan. Nang makita siya, agad na tumayo si Katrina. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hiya. "Ma'am Luningning." Hindi nagsalita si Luningning. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa
Pinapanatili ang distansya. Patawad po. Nagsimulang humikbi si Katrina. Alam ko pong wala akong karapatang humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa inyo. Nabulag po ako, ma'am. Nabulag ako sa mga pangako ni Bantugan. Pinalabas niya na hiwalay na kayo, na inaayos na lang ang mga papeles. Naniwala po ako. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nang mawala ang bahay, nang makulong siya, doon ko lang po nalaman ang lahat, ang buong katotohanan. Isa lang po pala akong tanga. Tumingin si Luningning sa bata. Ang mga mata nito ay kamukhang kamukha ng kay Bantugan, ngunit walang bahid ng kasakiman o kasamaan. Ito ay mga matang puro at inosente. Ano ang kailangan mo sa akin? Tanong ni Luningning. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Wala po akong hinihiling para sa sarili ko, ma'am. Mabilis na sagot ni Katrina. Handa po akong pagbayaran ng lahat, pero ang anak ko po, wala siyang kasalanan. Nagmamakaawa po ako. Huwag niyo po sana siyang idamay. Kahit konting tulong lang po para sa pag-aaral niya, para makapagsimula kami sa probinsya malayo dito. Kahit ano po, tatanggapin ko. Tinitigan ni Luningning ang mag-ina. Nakita niya ang sarili niya sa kanila. Dalawang babaeng naging biktima ng kasinungalingan ng iisang lalaki. Magkaiba man sila ng naging papel. Sa huli, pareho silang nasaktan. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Marahil ay hindi niya kailanman lubusang mapapatawad si Katrina sa naging parte nito sa panloloko. Ngunit ang paghihiganti ay hindi na rin nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang pagtulong sa isang inosenteng bata, ito ba ay tanda ng kahinaan o tanda ng tunay na lakas? Kinuha ni Luningning ang telepono at tinawagan si Attorney De Castro. Attorney, ihanda niyo po ang mga papeles para sa isang trust fund, sabi niya, habang nakatingin ng diretso kay Katrina. Isang anonymous trust fund para sa edukasyon sa ng isang bata, hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. At mag-release po kayo ng sapat na halaga para matulungan ang mag-ina na makapagsimula ng bagong buhay. Napatulala si Katrina, hindi makapaniwala sa narinig. Napaluhod ito sa sahig, umiiyak ng malakas, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Salamat po, ma'am. Salamat. Tumayo si Luningning. Hindi ko ito ginagawa para sa'yo o para kay Bantugan. Sabi niya, ang boses ay malinaw. Ginagawa ko ito para sa bata at para sa sarili ko, para sa kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ngayon, umalis na kayo at wag nang magpapakita pa. Umalis ang mag-ina. Naiwan si Luningning sa tahimik na silid. Walang pakiramdam ng tagumpay, walang saya. Ang naroon lang ay isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa masakit na nakaraan ay naputol na. Kinagabihan, tumayo si Luningning sa balkonahe ng kanyang penthouse na dating opisina ng kanyang ama. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang isang karagatan ng mga bituin. Ang hangin ay malamig at sariwa. Napangiti siya, isang ngiting totoo, payapa, at walang halong pait. Hindi na siya si Luningning de Villa, ang asawang biktima. Hindi lang din siya si Luningning Sarmiento, ang tagapagmana. Siya si Luningning, isang babaeng dumaan sa apoy, nasunog, ngunit muling nabuo mula sa sarili niyang abo, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, malaya. Ang hinaharap ay hindi na isang madilim na cellar, kundi isang malawak at bukas na kalangitan. At marahil, sa paglipas ng panahon, darating din ang isang tunay na sinag sa kanyang buhay na magdadala ng tunay na payapa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning, isang kwento ng pagtataksil, pagbangon, at pagpapatawad sa sarili. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera o anumang material na bagay. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa ating kakayahang bumangon
mula sa pinakamalalim na pagbagsak gamit ang talino, tapang, at pusong marunong magpatawad. Hindi para sa iba, kundi para sa sariling kapayapaan. Ang pera ay isang pagsubok lamang sa tunay na katangian ng isang tao. At sa huli, ang hustisya at katotohanan ang siyang mananaig. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral mula sa paglalakbay ni Luningning. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kwento? Nais niyo po ba ng mas marami pang kwentong tulad nito? O baka meron kayong ibang genre na gustong mapakinggan? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga komento ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.